Magandang Biyernes po sa inyo, aking mga kausapan. Please like, share, subscribe, and press the ting-ting bell button para ma-notify kayo sa aking susunod na vlog. Ito ang iyong abang lingkod, Usapang Batas with Attorney I. Hello mga kausapan, kalalapag lang natin sa Tan Son Nhat International Airport. Saktang oras ng paglapag natin at andyan na ang ating sundo. Papunta na tayo ngayon sa ating hotel. At dahil 10 PM pa lang ito, namasyal muna ako dito sa Boy Bien Walking District. Di ko alam kung tama ang aking pag-pronounce sa Boy Bien Walking District. Anyway, mga kausapan, malilibang ka talaga dito. Tingnan nyo. Nakikita ko? Ang puputi, di ba mga kausapan? Oh, naghahanap nga ako ng mapepestuhan. Ang daming tao kasi dito. At ayun, nakahanap din. Hay, napagod ako maglakad. Cheers muna tayo mga kausapan. At tayo ay kakain. Maingay dito mga kausapan. Talagang ang lakas ng mga tugtog. Ang daming sumasayaw. Ang daming M. Ibig sabihin ng M mga kausapan ay ma-ga. Bahala na kayo. Madaming maganda dito. Dito nga mga kusapan, pero mabait tayo. Hanggang tingin lang tayo dyan. Hindi tayo mahilig sa babae. Alam mo, kahit pagtingin, parang ayaw ko ang tumingin eh. Maniwala kayo. Totoo ang sinasabi ko. Etong lalaking ito ay makulit. Nakakalabit pa. Gusto niya, doon ako sa kanila uminom. Ayaw ko nga. At masyado maingay at malapit sa mga babae. Takot ako sa mga babae mga kausapan. May nakita ako nagtitinda ng banh mi. Alam ang banh mi, masarap yan. Isa yan sa mga pagkain. Tinapay na may palaman dito sa Vietnam. Susubukan natin mamaya. Paborito ko ang banh mi pag nagpupunta ako dito sa Vietnam. Kaso, ang tinapay nila ay hindi nakapress. Di tulad sa mga banh mi noong nagpunta ako ng Hanoi 2 years ago, mga kausapan. Maingay ang Bui Vien District. Masaya siya. Maraming mga foreigner doon. Mga puti, karamihan. Of course, may mga negro din at some Asians. Uminom ako doon ng konti. Mahaba naman itong district na to. Sabi ko, mayroon kaya ditong isang lugar na medyo tahimik. Kaya tayo naglakad papunta doon sa unahan. I think mga 1 kilometro ang haba nitong district na to. Sa kalalakad natin, nakita ko na mga babae na may orange ang suot. Kaya lang, hindi ko sila pansin mga kausapan. Sabi ko nga sa inyo, tayo ay takot sa babae at ay mabait. Second day mga kausapan, nakita nyo, nagbago na ako ng damit. Ngayon ay sasakay tayo ng bus. Nag-join ako ng tour papunta sa mga tunnels. Pag nagpunta kayo dito sa Vietnam, lalo na sa Saigon, dito kasi ang sentro ng giyera. So dito ang maraming tunnel. It's so nice to explore mga kausapan at magkaroon tayo ng konting alam sa history ng mga Vietnamese. Dito mga kausapan, makikita mo ang napakaraming motor at mag-ingat ka dito. Dahil pagtatawid ka, kailangan malakas ang iyong loob. Kung hindi, ikaw ay masasagasaan. Napaka-traffic dito. Isa lang masasabi ko, ang kanilang mga motorista ay walang respeto sa pedestrian, makausapan.
bago tayo makarating sa Cuchi Tunnel, mga kausapan, dumaan muna tayo sa isang museum. Dito ipinakikita nila ang traditional na paggawa ng mga shell. Yung para bang mga display kung paano ginagawa. Ayan o. Medyo talagang meticulous ang paggawa, mga kausapan. May parabrab pa. At andito na ang mga finished product natin. Ang gaganda. Kaya lang, medyo mahal. Nasa entrance na tayo ng Cuchi Tunnel. Papasok na sa loob, mga kausapan. Andito ang history. Ano ba talaga ang nangyari nung panahon ng gyera? Ayan na, mga kausapan. Maraming turista dito, mga kausapan. Tinisuot ko. Yan ang proteksyon para hindi ka mangitim. Alam mo, mga katulad ko kasi, kailangan hindi umitim. Dahil ako'y maitim na. Ayan si Mr. Niek, ang aming tour guide. Tingnan nyo, ganito gumawa ang Vietcong ng mga trap. Itulak natin. Ayun, tingnan nyo, ang daming pako dun sa loob. Pag nahulog ka, ay nako, sigurado, wala kang lusot. Puntahan natin ang daanan. Ito na, ang daanan papuntang tunnel. Kailangan maliit na ka na tao. Hindi ito pang mataba, mga kausapan. Tingnan nyo, dahil nung panahon nung gyera sa Vietnam, sila ay mga payat. Kaya ang kanilang mga lagusang ginagawa ay pampayat. Gusto ko sanang gayahin at subukan ang ginagawa nila. Kaya lang, wag na. Baka matrap ako dun, hindi ako makalabas. Lakad tayo ng konti, mga kausapan. Punta tayo sa aking mga katropa. Eto sila, nagpapahinga sila, nakaupo. Eto ang aking mga katropa dito. Mga kausapan, ang maganda sa ganitong tour, ito yung history ng Vietnam. You see, you really want termite. Ibang klase siya. Let's go. By four direction, and this trap will be hidden by Karas and the lift. So when you fall down, the trap will keep your leg. Make you lose a lot of blood. Iba-ibang klase ng trap yung On panahon the ng trap right gyera. here, want to kill Gawa your ng life. mabit ko. Because Kaya nyo, during the wartime, if you don't kill the enemy first, the enemy will kill you first right here. You want to keep moving, keep moving. Fall down, this one. You can see it? You can see it, sir? Yes. Yeah. One, two. Yeah. Hold your body right here. And about the fish shot, this one. When you fall down, this one you keep the full foot. Trap very special right here. We call this one is the don't trap and one. And Don't trap. all the soldiers survive after the trap. 1, 2, 3. Like this one. See? For the soldier. No more baby. We can bring up before. Dito tayo ngayon sa shooting range. Nakita nyo, Nakaso, pero it's not for free. May bayad. I think isang bala is $25. Hindi na tayo mag-lang pati sanay tayo. Kailangan mag-shoot dito. Kasi mas tayo ang tunog ng mga baril. Lalo na yung machine gun. Kaya ito. Pasok tayo sa tunnel. Mga kausapan, samahan nyo si Attorney I sa tunnel. Medyo may makasabay ako dito. Nag-obserba muna ako kung saan ito patungo. Ayun sila Papasok sila sa tunnel, may isang babaeng bumalik. Siguro dahil mataba, di na kaya. Ako naman ang susunod, dahan-dahan lang tayo.
silip muna tayo. May liwanag naman doon. Pwede naman, pero parang makitid. Nagdadalawang isip ako ngayon kung tutuloy o hindi. Upo muna tayo dito. Habang nag-iisip, pinauna ko muna sila. Siya nga pala, sa kabila ang lagusan nito. Papasok ka dito, mga ilang metro ay lalabas sa kabila. Yon, mga foreigner yun, no? Eto ang labasan. Ito ang mga sampol ng mga bomba ng ginamit ng giyera dito sa Vietnam. Ito ang ginamit ng mga Amerikano. Ang ginagawa nila dito, kung ito nakukuha nilang live ba, nakukuha nila yan at gagawa sila ng sariling Vietnamese bomb. Yan yan mga kausapan. Let's go! You remember the name of the restaurant? That crocodile you got there in the restaurant there? Hello, you wait for please. Usapan, andito tayo sa Vietnam Market. Kakain tayo. Eto, subukan natin ang Quang Noodle Soup. Subukan din natin itong braised fish with rice. At may dalawa pang iba, wala dito sa picture. Ayan, ito na. Ito, sige. Usapan, nag-order ako nito. Ang laki sa picture. Ay, dito siya. Tadam! Ayan na siya. Ang liit-liit na pala. Grabe. Pakusapan. Ngayon ay pupunta naman tayo sa Bac-Dang Water Bus Station. Samahan niyo sa Attorney Ai. Pasyal tayo dito sa Ho Chi Minh. Hello mga kausapan, Saigon Water Bus. Mamayang alas 6, sasakay tayo dyan. Tingnan natin siya. Ayan o. Ayun sila o. Wow. Hello mga kausapan, ito ang Saigon River. Dokatan. Yan o. Yan ang mga sinasakyan para mamasyal ka dito sa Saigon River. Kaya lang, may bayad nga lang. Kung magkano, mamaya sabihin ko sa inyo. Okay? Ito ang rush hour dito sa Saigon. Tingnan natin, oh. Ang kanilang maybe main transportation ay motor. Tingnan mo. Ang mga babae, nakamotor, pero parang mga ninja. Dokatan, no? Tingnan mo, ang dami nila mga kasasapan. Mas marami ang nakamotor dito kesa sa Pilipinas. Time check. It's 5:30 in the afternoon, kaya ito ang rush hour dito sa Saigon. Look at them. Mga kausapan, samahan niyo si Attorney Ai na Sunset Cruise. Isang oras ito na ating lalakbayin ang Saigon River. Halika, samahan niyo ako at ang ating mga kasama dito ay iba't ibang lahi. Ayan na. Ito ang aming tour guide. Ituturo niya kung nasaan na kami. At dito, sa cruise na ito, ay maaari kang mag-order ng drinks. Hard drinks, pwede. Pwede ring soft drinks. Depende na kung anong gusto yung makausapan.
Dahil sunset tour, inabot o aabutin tayo dito ng gabi. Almost mga 30 minutes papunta, naglakbay sa Saigon River at mamaya babalik na tayo. Nakikita nyo ang skyline ng Ho Chi Minh, mga kausapan. Ayan o, yan ay magandang tulay. Mamaya pagbalik natin, makikita nyo yan, napakaganda sa gabi. Masarap sumakay sa sasakyan na ito. Mas maganda siya kaysa dun sa Shanghai na barko. Pero ito, it was really enjoyable. Boat ride in Saigon River. Pagkatapos ng ating tour ng Saigon River, mga kausapan, of course, maglakad-lakad muna tayo sa kahabaan ng kalsada ng ilog. Eto tayo ngayon, maya-maya ng konti, tayo'y babalik na sa Bu Vien ulit. Tingnan natin kung ano ang mayroon doon sa araw na ito. Balik tayo sa Bu Vien Walking District dahil gutom na sa kapapasyal dito sa Ho Chi Minh. Dito ko na naman naisipang kumain. Mukhang mas maraming tao ngayon makausapan. Tingnan nyo, ang daming mga banyaga. Eto, may konti tayong beer at meron tayong pulutan. Ayan o. Yan ang banh mi naman. Bili tayo ng isa kasi paborito ko yan dito sa Vietnam. Ayan na o. Natatakaw na ako sa banh mi na yan. Andito tayo ngayon sa Saigon Central Post Office. Dito, pwede kang mamili ng mga souvenir sa iyong pag-uwi sa Pilipinas. Yan o. Tingnan nyo. Marami silang mga tinda dito. Gusto mong padala sa sarili mo, you can send that to your country. From here, papadala ka doon. Sa aking kaiikot, nakita ko ang Diamond Plaza. Pasukin nga natin ito. Andito na ka sa loob. Medyo mga luxury items dito, kaya lang napabili ako ng boss na sombrero. Habang ako naglalakad dito sa Saigon, hindi no. Daliwan. Ay nakakita ako ng bilanggoy. Kaya pumasok ako dito sa establishmento at ako kakain ng bilanggoy. Tingnan natin. Ayan o. Oh.
Look at this. There. Water. đó rồi rồi cái bài đi ngang rồi Con ăn mèo. không biết là được quá. Mga kausapan, War Remnants Museum. Không biết hả? Ito ang F-5A fighter jet ng US Air Force. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ito naman ang main battle tank noong panahon ng giyera. Ito, M.48A3 tank. Ang laki niya. Tingnan natin ang gulong niya. Tingnan mo. Oh. Solid, mga kausapan. Bakal na bakal. Ayan siya, oh. Tingin pa tayo sa iba. Ito naman, kausapan ng M41 tank. Mas maliit siya kaysa doon sa isa. Ito ang helicopter, oh. Ito ang ginamit ng mga US Army nung panahon ng giyera. Look at that. Dalawa ang kanyang LC, mga kausapan. Meron pa dito. Mga kausapan, nakikita niyo ba yan? Diyos ko, ang lalaki nila, oh. Mga bomba na ginamit ng giyera dito sa Vietnam. Yan ang hinahati ng mga Vietcong pag hindi pumutok at ginagamit din nila, ginagawa nilang mga armas din ng Vietcong. Tingnan natin ang kanilang mga kulungan during the war. Ito. At least ito maganda, malamig ito. No? Mga kausapan, nakakadena pa, nakakulong ka pa. Ito, mainit ito. Mga kausapan, tingnan mo paano ka makakatawid ng ganun-ganun na lang sa ginamit-dami ng kanilang mga motorsiklo, mga kausapan. Grabe ay. Mga kausapan, look at my back. Nasa likod ko ang Independence Palace. At tingnan natin ang mga puno. Meron silang part dito na talagang na-conserve nila ang kanilang mga puno. Tingnan nyo. Dito sa Saigon, kahit papano ako'y naging milyonaryo ng sandali. Pag uwi ko sa Pilipinas,
isa naman ako mahirap. At itong sombrero na ito ay binili ko ng 3.4 million. Dahil kung sa Pilipinas, 3.3 million pesos, hindi ka nabibili. Salamat sa pagsubaybay. Ito nga pala si Attorney